Let's take our seats. We are here because God is faithful. Today, mga kapatid, we will be ending our series, The Dark Night of the Soul. Inimpisahan natin ng August. Ngayon po natin siya tatapusin. Mahaba po ito. Pinag-usapan natin yung maraming mga issues sa buhay Kristiyano. At kabilang dyan yung mga pinagdadaanan natin. Ating mga hinaing, ating mga reklamo. Yun yung sabihin ng ganon sa ating Panginoon. Today we'll be ending that with this question, with this title, Why Am I Still a Christian? Taken from Psalm 89, the last book of the third book of the Psalm. Pero masyado po siyang mahaba, mga kapatid, kaya babasahin lang po natin yung 1 to 18. Sabayan niyo po ako, basahin natin sa ating sariling wika. Pag-ibig mo, Yahweh, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking awitin. Ang katapatan mo ay laging sasambitin, ang iyong pag-ibig, walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sabi mo, O Yahweh, isang kasunduan ng iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Selah. Tuloy tayo, nagpupuri silang nilikha sa langit. Ang iyong ginawa'y siyang binabanggit. Ang katapatan mo, Yahweh, ay inaawit. O Yahweh, makapangyarihan sa lahat, sinong kaparis mo doon sa itaas? Mga nilalang doon sa kalangitan, kay Yahweh ba sila ay maipapantay? Sa pagtitipon man ng lahat ng hinirang, may banal na takot sa iyo at paggalang. O Yahweh na makapangyarihang Diyos, O Yahweh, mayroon pa kayang katulad kang lubos. Sa kapangyarihan ay tunay na puspos, kadakilaan mo'y sadyang lubos-lubos. Sumusunod sa iyo, dagat mang mabangis, alon mang malaki, napapatahimik. Ang iyang dambuhalang kung tawagi Rahab ay iyong dinurog sa taglay mong lakas. Lahat mong kaaway ay iyong winasak, kapangyarihan mo'y ubod ng lakas. Sa iyo ang langit, sa iyo ang lupa, ang buong daigdig, ikaw ay may likha, lahat ng narooy sa iyo nagmula. Timog at hilaga, ikaw ang naglagay. Bundok, Hermot, Tabor ay nag-aawitan, nagpupuri sila sa iyong pangalan. Ang taglay mong lakas at kapangyarihan ay walang kaparis, di matatawaran. Ang kaharian mo ay makatarungan, sa ligang matuwid ang pinagtayuan. Wagas ng pag-ibig at ang katapatan, ang pamamahala mong ginagampanan. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Sapagkat si Yahweh, ang aming sanggalang, ang aming hari ay siyang humirang, banalang Israel, siya'y aming sandigan. Ito po ang salita ng Panginoon, salita ng buhay. Nawa ang Diyos na magdagdag ng pagpapala sa pagkabasa ng kanyang salita. Sabi ko kanina, mga kapatid, ito po yung huling mensahe sa atin pong series na Dark Night of the Soul. At ito po yung huling bahagi ng mga isang bunton ng mga awit na tinawag na Third Book of Psalms. At ito pong psalm na ito ay inawit or kinanta, performed by Ethan the Ezrahite. Si Ethan ay isang musician at isang napakatalinong tao. He was mentioned in 1 Kings chapter 4 verse 31, din na natin babasahin. Kung saan po si Solomon, ang binabanggit doon, o later on, babasahin natin siya para magkaroon ng klaro. Binabanggit doon si Solomon na sobrang talino. So, contemporary po sila, no, ni Solomon. That verse says that Solomon was even wiser than Ethan. Yon. Kung wise si Solomon, si Ethan, mas wiser si Solomon. Pero ang context po nito ay ipinapahayag sino si Ethan. Ano yung kanyang katungkulan sa templo sa Israel at gaano siya kahalaga
sa bayan ng Israel. So basahin po natin para maging maliwanag. 1 Kings chapter 4 verse 31, sabi diyan, si Solomon ang tinutukoy, was wiser than anyone else, including Ethan the Ezrahite. So siya po ito. Siya po yung binabanggit na Ethan dito. Siya rin po yung nag-perform ng Psalm 89. He was wiser than Ethan, wiser than Heman, than Calcol and Darda, the sons of Mahol. And his fame spread to all the surrounding nations. That makes clear dito sa ating mga sinasabi that people regarded Ethan, mga kapatid, and the other three as exceedingly wise. But they were there serving God. Mga matatalinong tao, mga importanteng tao sa lipunan, binigyan din ng Panginoon ng sapat na pagkakataon to serve Him. Now, only Solomon who asked for gift of wisdom and received it was wiser than Ethan. So, what I like about this psalm, mga kapatid, is its vivid recounting, yung kanyang pagsasalaysay na napakalinaw ng journey ng Israel with God, and it ends in worship or with worship and praise of the God who called them to be. So after so many Sundays, mga kapatid, na pinag-aralan natin itong third book of Psalms, na nagresulta yung ating mga mensahe in the uncovering of deep-seated sins sa ating mga puso. Akala natin wala doon. But Psalms came and sabi nila, nandyan yung mga galit na yan eh. Nandyan yung mga frustrations na yan sa Diyos. Nandyan yung mga questions na yan. Nandyan yung anger, yung fear, yung doubt, yung pain. And of course, sometimes joy. Meron din naman. Ito yung mga emotions na bilang sumabog nung pinag-aralan natin yung third book of Psalms. Tanong is, how should we end this lengthy series? Paano ba natin ito tatapusin? Talagang tatapusin natin itong araw na to, pero paano? Yan. Anong ating magiging tugon dito sa mahabang series po na ito? Ito po yan, mga kapatid. I propose to you this morning, using Psalm 89, to end this series, tapusin natin itong series na to, not in despair and agony. We do not deny them, nandyan sila, pero wag naman na magtapos tayo ng series na nasa ganun tayong estado, but in praise and worship of the God who is there for us. Ito pong proposal na ito ay nanggaling sa aking sariling tanong o sa aking sagot sa aking sariling tanong na siyang ating mensahe ngayon, title ng ating mensahe, Why am I still a Christian? Sa kabila ng lahat, bakit tayo Kristiyano pa rin? Natin masasagutin. Number 1, because God is present and active in every generation. Bakit tayo Kristiyano pa rin? Kasi naniniwala tayo na malayo na si Ethan sa atin, malayo na si David, malayo na si Solomon, malayo yung panahon ni Jesus when He was here. But God is still present and active in every generation. Sa ating henerasyon ngayon na may COVID, God is present. Pag binasa po ninyo yung verses 1 hanggang 25, kung itutuloy po ninyo yan, and I challenge you, gawin nyo yung isang devotion this week, no? Lalo yung mga nag-work from home, mag-online study, yung in-between yung mga oras na yan, ng inyong pagiging busy, just try to read Psalm 89. Makikita nyo yung mensahe dyan. Pansin po ninyo ito, verse 3. Sabi mo, O Yahweh, isang kasunduan ang iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Yung mention ng David. Bakit hindi si Abraham ang minention? Bakit hindi si Moses? Bakit hindi si Isaac? Bakit hindi si Noah? Bakit hindi si Jacob ang na-mention ni Ethan? But he mentioned David. Why? Because Ethan lived during the time of David and Solomon. So sinasabi ni Ethan, nabuo kami bilang bansa noon when God entered into a covenant with our forefathers Abraham and his sons.
Napunta kami sa Ehipto, dinala kami ng Diyos pabalik. Pero ngayon, sa aking kasalukuyang panahon, habang nabubuhay ako, sabi ni Ethan, I would mention someone na tinawag ng Diyos. At makikita namin sa buhay niya ang faithfulness ng Panginoon. God is present in every generation. How beautiful it is to know that God is always present in every generation. Not only that, mga kapatid, He also calls, He anoints, and sends someone to fulfill His past promises. Sabi ko nga, hindi naman nakalimutan ni Ethan yung mga nangyari kina Abraham, yung mga pagsunod ni Moses, yung mga conquest ni Joshua, and even Samuel. But he focused on David. Sabi niya, mayroon ding pagkilos ang Diyos sa aming kapanahunan ngayon. At nakikita namin yan sa buhay ng aming king. Ano po bang sinasabi nito sa atin? We are not forgetful of our past experiences with God. Hindi rin naman natin pinapakawalan yung ating pananampalataya sa future that God will still perform miracles and wonderful deeds in the future, sa future natin. But sa ngayon ba? Ano ba yung kwento natin? Nasisense pa ba natin yung presensya ng Panginoon katulad ni Ethan? Sabi niya, hindi. Ang Diyos, tinayo rin si David sa aming panahon. No? It is a beautiful reminder for us to appreciate the past. Yan. Isa po sa mga pinagdiinan natin yung power of our memories, di ba? Dito sa Psalm 73 hanggang 89. Nag-aaralan natin yun na pag wala na tayong nakikitang maganda sa kasalukuyan at sa hinaharap, we appeal to our memories. Ating mga nakaraan na talagang binuhat din tayo ng Diyos. Kaya tayo nandito ngayon. No, so, we appreciate our past, we anticipate the future, and acquire, dapat magkaroon tayo ng actual experience of God's presence na available sa ating kasalukuyang panahon. Yung here and now, ito po ay terminology ng mga existentialist philosophers. Here and now, yung kasalukuyan, ngayon mismo, is under God's divine supervision. Kaya, hindi na lumayo si Ethan. He mentioned directly David bilang tanda na ang Diyos ay nandoon sa kanila. Sana makita natin yung traces, yung mga bakas ng kamay ng Diyos sa ating panahon ngayon. Because God is here. He is present sa generation na to. Mayroon ba tayo nakikita mga David sa buhay natin na pinadala ng Diyos sa ating mga buhay to encourage us, to remind us na mayroong Diyos. Huwag natin kalilimutan na ang Diyos ay hindi tumigil sa pangangalaga at pagpasok sa ating mga buhay simply because mayroong COVID. Mayroong Diyos. So, tingnan po natin. Ano nakita ni Ethan na mga traces and affirmations of God's presence noong kanilang panahon? Nang sasabihin ko sa inyo, ganyan din naman ngayon Minsan lang nakakalimutan natin, hindi na natin na-mention, pero ganyan din naman. Hindi naman nagbago yung traces, yung mga bakas ng Diyos. Sa kanilang panahon, sa ating panahon. Number 1, God's loving kindness. Pag binasa nyo kasi yan sa English, sa verse 1, na-mention yan. Very powerful. In fact, yung loving kindness, yung steadfast love, hindi mo siya exact translation ng Hebrew word kesed. Hindi siya eksakto. Baka mas malapit-lapit pa yung gandang loob ng mga Pilipino. Na-explain to me ano yung loob. Hindi mo ma-explain? At alam niyo ba yung salitang loob? Inaral yan ni Father Alejo ng Ateneo. Nakasulat po siya ng mahigit 300 words na nakakabit sa loob. More than 300 words na nakakabit sa loob ng mga Pilipino. Sama ng loob, gandang loob, mabuting loob. 300 words. Baka mas malapit-lapit pa yung loob kaysa sa loving kindness. So, ibig sabihin nito, yung kagandahang loob ng Diyos sa kanilang kapanahunan, available
para kay Ethan, panahon ni David, panahon ni Solomon. This statement denotes the eternal character not only of God's existence but of God's disposition towards God's people. Ganito po yan. Hindi ibig sabihin na tumitigil siya sa character ng Diyos na holy, character ng Diyos na faithful, character ng Diyos na powerful. Pero ang loving kindness o yung kagandahang loob ng Diyos ay tumutukoy sa kanyang pagtrato sa atin. Hindi lang yung sa kanyang sariling kabanalan on His own, but how He treats us. Ugly, insignificant people, rebellious ones, wicked people. He treats us nicely. Yun po yung ibig sabihin ng kesed. Maganda ang loob ng Diyos sa atin. Yung mga nasa labas, tayo po yon ay sakop ng kagandahang loob ng Diyos Ama. Yun ang ibig sabihin ng kesed. Hindi lang siya mabuti on His own, kundi mabuti siya sa kanyang pakikitungo sa atin. Yun ang ibig sabihin ng loving kindness, ng kesed, ng mga Hebrew. Yan ang nakita at hinahawakan ni Ethan sa kanyang panahon. Now tell me, kung hindi yan available ngayon, di ba available din naman yan ngayon? Hindi lang natin, minsan kasi na-highlight yung ibang mga negative na mga bagay. Yan. That's number 1. Number 2, God's faithfulness. Yung inawit natin kanina. Pag binasa natin yung 2 at saka 4, makikita natin, na-highlight yung faithfulness ng Panginoon. God's loving kindness and faithfulness not only sustain but fulfill His covenant to all generations. Now, Abraham, punta kay Isaac, nalipat kay Jacob, hanggang dumami, naging 12. Pagdating kay David, may special uli na panawagan ng Diyos. At sabi ng Panginoon, David, yung binasa din natin kanina, yung kingdom mo hindi matatapos. Yung uupo sa trono hindi matatapos. Nangyari ba? Nangyari. Kasi God was not talking only about literal na king na uupo doon sa trono ng Israel, kundi He was talking about the Messiah. Kaya nga si Jesus ay galing sa line of David. Yun po yung fulfillment. Kaya ngayong kagandahang loob ng Diyos at yung kanyang faithfulness nagsasama, kaya natupad ngayon yung pagdating ni Jesus. Celebrate natin yan. Next month, Christmas. Reminder na dumating ang Panginoon. Yun po yung ibig sabihin niyan. Sabi ng Panginoon, hindi mawawala ng uupo sa trono at mamamahala mula sa iyong salinlahi, David. At nandiyan nga si Jesus na lumabas mula kay David. Isa sa lahi mo ay laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Verse 4. Matagal lang yung proseso. Painful lang minsan yung pag-aantay. Masalimot lang minsan yung paanong hinahandle ng Diyos yung mga bagay-bagay. Sometimes, doon tayo na-frustrate kasi hindi tayo nasanay. Gusto natin laging klaro. Gusto natin laging nakikita natin ahead of time. Eh, minsan, ang Panginoon hindi ganon. Eh, tinuturuan tayo ng Panginoon na magantay sa Kanya. At umasa sa Kanyang faithfulness. Number 3, na nakita ni Ethan, God's glory. Yan. Verses 17 hanggang 18. Sa Hebrew yung word na kabod. Yan. Or glory means the weight of an object. Yun po yung literal na ibig sabihin ng glory. Bigat. Yung timbangan, literal po yun na translation. Tinimbang mo, mayroong weight, mayroong kabigatan, yung bigat. No? Yung heaviness. It also means material wealth. So, pag sinabing kabod or glory sa Hebrew, dalawa siya. Bigat, tsaka yung material wealth. Kaya ang sabi ni Lord kay Solomon, Solomon, you ask for wisdom. Pero lalagpasan ko yung ibibigay ko sa'yo. I will also give you immeasurable wealth. Ang word ng Hebrew doon ay kabod. I will also give you kabod. Yan. Also, it means material wealth, importance or significance. Kaya nga sa Tagalog, pasok din tayo.
Ano sinasabi natin pag nakakita tayo ng importanteng tao, successful na tao? Bigatin yan. Yun ang ibig sabihin nun. Nakita yon ni Ethan sa kanilang generation. Kaya nanangan siya na nandito ang Diyos. Present siya. Kaya ako ay nagdesisyon na maging Kristiyano pa rin. Mga kapatid, actual and first-hand experience of God's kesed and faithfulness. Oh, by the way, yung H or kaya K and H, pwede po yun, pareho lang yun. No? Pag sinulat mo yung kesed. Faithfulness expressed through joyful worship, teruah in Hebrew. Now, small people like us find significance in the eyes of God because of His loving kindness, because of God's faithfulness, because of God's glory. Lahat po ng ito na available din sa ating generation. Yung mga taong katulad natin, nakakita ng value sa mata ng Diyos. Because of His glory in us, we have been declared blessed. Kaya tayo Kristiyano pa rin ngayon. Challenge sa inyo is, gusto ba nating patuloy na maranasan ang kagandahang loob, katapatan at kaluwalhatian ng Diyos na naglalayong magpahalaga sa ating kapakanan bilang mga tao? Kung pag-uusapan itong mga bagay na ito, mga kapatid, ang sentro dito kasi tayo eh. I mean, yes, it is God, but sino ba ang recipient dito? Ano bang makuha ni Lord sa atin? Sabihin nyo nga. Wala. Sakit ng ulo pa nga minsan eh. Oy, hindi pala, lagi. Pero ito kasi yun eh, no? Yung kagandahang loob ng Diyos na naglalayong magpahalaga sa ating kapakanan bilang mga tao. Yun yun. Ito sa mga dahilan kung bakit Kristiyano pa rin ako sa kabila ng lahat. Kasi yung sinabi lahat ng Psalm 73 hanggang 89, yun din yung experience ko. Yun din experience mo. At ngayon, sasabihin natin, kaya ako Kristiyano pa rin dahil sa mga bagay na to. Because God is present in every generation. Number 2, because God is my heavenly Father. Huwag mong kalilimutan yun. And Ethan, wala pa ho silang concept ng God as Father, but Ethan was there already. In fact, sa kanila po, hindi na nila binabanggit yung Diyos eh. Alam mo yung Yahweh? Hindi nila binabanggit yun. At pag sinulat niya ang tetragrammaton na yan, sa sobrang holy niyan, lahat ng rabbi na magsusulat niyan, pag sinulat yung tetragrammaton na yan, babaliin niya yung pencil niya, tapos maliligo siya. Ay kung imagine mo kung 100 beses mong isusulat sa isang araw, 100 beses mo ulitin yon because of its holiness. Pero si Ethan, sabi niya, God is my Father. Well, referring to David, no relationship ni David at saka ni God. Why am I still a Christian? Because God is my heavenly Father. Verse 26, ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Nandito po tayo ngayon kasi yung Diyos ay ating Ama at ang ating Ama ay marunong mangalaga sa bawat isa sa atin. Ganyan po niya in-introduce yung kanyang sarili in relation to David, in relation to Jesus, and in relation to us today. God is our loving Father. And as a Father, sometimes God punishes. Paparusa ang Diyos, but He also pardons our sins and shortcomings. Basahin po ninyo ito sa inyong kinaupuan, mga kapatid, pakinggan niyo po. Kung ang mga anak niya ay susuway. So nag-shift yung relationship mula sa God who is holy, who is faithful, who is loving. Now God is our Father. Naging Ama natin ng Diyos. Ang sabi dito, ina-anticipate ng Diyos kung ang mga anak niya ay susuway. At hindi lang talaga kung, talagang sumuway. At ang aking utos ay di igagalang, kung ang aking aral ay di papakinggan, at ang kautos ay hindi ingatan, kung gayon, darana sila ng parusa. Sabi yan ng Diyos. Dahil kasamaan ng ginawa nila, sila ay hahampasin sa ginawang sala. Ngunit ang pangako at pag-ibig ng
kay David ay di magbabago, hindi mapapatid. Ang tipan sa kanya ay di ko sisirain, ni isang pangako di ko babawiin. 30 hanggang 34 ng same chapter. Dito mas naging masalimuot yung buhay. Kasi patuloy pa rin nangangalaga ang Diyos sa kabila na tayo ito. At ang Israel din ito, kahit nung kanilang kapanahunan. As a father, God silently enters our pain by absorbing our serious questions. Alam niyo kasi nangyari ito eh. Nagrebelde na naman eh. Kaya na may parusang dumating. Actual na parusa. Dati na niyo yung verse 46. Hanggat kailan pa ba mukha'y itatago? Wala na bang wakas tindi ng galit mo? Si Ethan, he absorbed the national tragedy. Most probably, mga kapatid. Noong panahon ba, naalala nyo yun na si Absalom, yung sabi ng mga theologian, pinakagwapong taong nabuhay. Si Absalom, anak ni David, he rebelled against David. Si David, parang tago-tago na parang daga. Nahabol siya ni Absalom. And Ethan saw that. Ethan absorbed the pain. Sabi, Lord, akala ko ba ito yung tinawag mo? Akala ko ba inanoint mo itong king na to? What happened to him? And so he lamented. Sabi niya, hanggang kailan pa ba mukha'y itatago? Wala na bang wakas tindi ng galit mo? And then, series of questions. Diba lagi sa Psalms, lagi may questions. How long? Why? How long? Daming tanong. So, si Ethan na ngayon yung nagdidemand kay Lord. Si Ethan na ngayon yung nagsasalita sa Diyos. Si Ethan na ngayon yung nagbibigay ng mga accusations sa ating Panginoon. Seeing the nation in chaos. Magulo. May rebellion, may kodita. Yung pinangakuan ng Diyos, yung tinawag ng Diyos, yan magtatago. Yung mga faithful na mga tao na matay. And Ethan ask questions sa Panginoon. Hindi ko na alam kung ilang tanong nang tinanong nyo kay Lord. Simula ng March 2020. Hindi ko na alam kung anong mga accusations silently ang pinakawalan ninyo sa Panginoon simula nung may pandemic. Na-disrupt yung buhay natin, no? Hindi tayo sanay. Hindi ko alam kung ilang pagtatangkanang ginawa natin na umalis sa ating pagiging Kristiyano. At na-realize natin, God is our loving Father. And He is here with us. And He can absorb our anger. He can absorb yung mga accusations natin. Ngayon po isang story ng isang 80-year-old na tatay. Upo sila sa sofa, kanilang ancestral house. Yung sofa nila ay malapit doon sa bintana na malaki na malapit sa mga kahoy. Dumapo ngayon, katabi ng tatay na 80-year-old, yung kanyang 45-year-old son na napaka-successful. Aral, talino, successful. Dumapo yung uwak. 4 times. At each time na dumadapo yung uwak, sabi ng tatay, ano yan, anak? Masagot ng anak, uwak yan, tay. May pang-apat na. Paulit-ulit. Sabi ng tatay, sabi ng anak, uwak nga, ba't ba tanong-tanong? So, malis yung tatay, ginawa yung kanyang journal doon sa kanyang kwarto at binasa niya doon sa kanya, nagsabi niya, today, my little son, aged 3, was sitting with me on the sofa. Hindi ko alam kung ilang, do the math, no? 45, 3, bahala na kayo dyan, mga mathematician. When a crow was sitting on the window, my son asked me 23 times what it was. 23 times. And I replied to him all 23 times na, anak, uwak yan. Tawag niya uwak. I hugged him lovingly each time he asked me the same question again and again.
for 23 times. I did not at all feel irritated. I rather felt affection for my innocent child. What's the point? Sige lang, magtanong ka lang sa Diyos. He can absorb that. He enters our pain. He is present in our suffering. Tanong ka lang sa Panginoon. Yung mga Psalmist, nagtanong silang lahat. Including David, tanong silang lahat. So kung may mga tanong ka kay Lord, frustration, tanong lang. Post mo pa sa Facebook, Lord, this is for you. Absorb my anger. It's okay. Because He is our loving Father. Third, because God is worthy of our worship and praise. Why am I still a Christian? Kasi sa totoo lang, ang Diyos, karapat-dapat pa rin tumanggap ng worship and praise. Verse 52. Look at how it ends. Ang haba ng litanya nito, Look at how it ends. Verse 52, ito lang ang kanyang conclusion. Praise be to the Lord forever. Amen and amen. If there is something God longs from us, kung alam niyo kung ano yung pinananabikan ng Diyos mula sa atin, it must be our worship and praise. Kasi hindi niya yung pwedeng i-impose sa atin. It must be voluntary. Hindi niya pwedeng i-coerce yung ating mga spirit to do that. So kung tayo nag-worship kay Lord, kasi naintindihan natin He is worthy of our praise, man lang, no? Pangit mang sabihin, no? Makabawi man lang tayo sa kagandahan ng Diyos, kagandahang loob ng Diyos sa atin. Yun lang. Yung pwede natin ibigay sa ating Panginoon. Ito yung aking conclusion kay Ethan. Ethan had a long discourse. Napakahaba na, sabi ko, napakahaba na kanyang litanya. Pero yung kanyang litanya, pansin nyo, beginning smoothly with praise and adoration, verse 1 and 2. Diba, Lord, you are salvation, etc., etc., napakabuti mo. Yan. In the middle, sa gitna ng kanyang diskurso, he took a dangerous sharp curve and questioned God's love and sovereignty. Nasaan ka, Panginoon? But eventually ending his discourse in worship and praise. Why? Because God deserves it. He ended up where he started. Nagumpisa siyang mataas yung kanyang energy sa pananampalataya, biglang bumaba sa gitna, pero bumawi siya. He ended up, Lord, I will still praise you forever. Amen and amen. That's how I expect our life to be, mga kapatid. Yan yung aking expectation. Yan yung aking inaasahan sana sa atin. That's how I expect everyone to decide today, ngayong araw na to, as we end our series. That's how God expects us to end this year. Malapit ng year-end, mga kapatid. Paano? Silence in reverence of Him. Mataas pa rin ang Diyos. Marunong pa rin ang Diyos. Maalam pa rin ang Diyos sa atin. Yan. Tanggapin natin yan. Simplicity as a sign of contentment and gratitude. Evaluate nga kayo mamaya pag-uwi ninyo sa bahay nyo. Ano yung mga provisions na binigay ni Lord sa inyo for 2 years, almost 2 years? And start to live simply because you know, laging sapat yan. Or sa iba sa inyo, sobra pa. And surrender because He is sovereign and in control. That's what Ethan did. Dami niyang reklamo rin eh. 2 verses, o siguro 4 na verses na papuri, lahat reklamo, pero yung isang verse na lang, bumawi din. Lord, you are worthy to be praised forever. Sana ganun din tayo. Man lang. Look at singit ko lang ito, no? The double mention nung amen, diba? Amen and amen. Normally, hindi yung ginagawa, pero dito, ganun siya. Is an invitation to the community. So, inaawit ito ni Ethan, but siguro, ang taas na ng emotion niya, he saw people, sabi niya, join me.
It is an invitation to the community of believers to put our entire trust and confidence in God. One must not be content to worship God alone. Best worship happens in the community of believers. Let's let this. Tama naman din talaga. Worship tayo personally, but let us also express sino si Lord sa buhay natin with our brothers and sisters. And thank you for coming. Thank you for watching. Let us stick together as brothers and sisters in the Lord. Like Job, mga kapatid, I pray that each one of us dito sa umagang ito will be given the strength to say, sa kabila ng lahat, though He slay me, yet I will hope in Him. Sabi ni Job, kahit patayin niya na ako, I will still hope in God. 13 verse 15a. Like Habakkuk, mabigyan sana tayo ng lakas ng loob at pananampalataya tulad ni Habakkuk na magsabi sa ating mga puso, though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to tread on the heights. Habakkuk chapters 3, 17 to 20. Why am I still a Christian? Because worship is one of our duties and joy as a human being. And I have made a decision, mga kapatid, not to give my worship to anyone except to the one who is both almighty and tender-loving. Kasi ayaw natin sa hindi, bibigay natin yung worship natin sa iba, kung hindi sa Diyos. I have made a decision, and I hope ganun din sa inyo. Hindi natin ibibigay ang ating pagsamba at pagpupuri sa kung kanino man, kundi sa Diyos lang, na kapwa makapangyarihan at nagmamahal sa atin. Let us respond sa mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pagbubukas na ating mga puso sa isang awitin. Tayo pong lahat ay tumayo. Sa'yo ako ay lalapit.
Let us commit our lives again in faith, in trust, and confidence sa ating Panginoon. Lord, turuan niyo po kami na aming pananampalataya ay laging sapat upang sumunod sa inyo. Upang ipagkatiwala ang takbo ng aming mga buhay, takbo ng aming pamilya, takbo ng aming mga karera, mga negosyo, kahit sa school, mga bata na nag-aaral, Panginoon. Turuan niyo rin po kami na aming pananampalataya ay sapat upang anuman ang mga pinagdadaanan sa loob ng tahanan ay magkaroon ng solusyon. Kahit Lord, yung mga sa abroad, di makauwi, Panginoon, because of restrictions, we pray for them. Kanilang pananampalataya ay sapat din, Panginoon, upang gumawang ang inyong mga kamay para sa kanila. We commit to you our lives, Lord, in the coming days. Kayo na nagmamahal sa amin, kayo na nais na ibigay kung ano po, Panginoon, ang nararapat sa inyong mga anak para sa aming kabubuti. Samahan niyo po kami. May the Lord bless you, brothers and sisters, and may He keep you. May the good Lord make His face to shine on you and be gracious to you. May He lift up His countenance on you and give you peace. Amen and amen.